Sa atin po na ngayon ay nakatunghay sa ating mong gawain ay isang pinagpalang araw po sa inyo. At ito pong pagkakataon na ito ay pakikinig po natin ng salita ng Diyos. So binigyan ko pong pamagat ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito, the transforming power of Christ's love. Ulitin ko po, the transforming power of Christ's love. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo na nagbabago ng buhay o ng buhay ng bawat sa puso sa atin. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 hanggang 21. Ilang verse po ang ating babasahin, pero ito po ay mauuwi lang sa dalawang bersikulo mamaya. Sa verse 14, ganito pong sinasabi, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 21. Sa Tagalog po, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga buhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. 16, kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Nung unay ganoon ang ating pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Verse 17, kaya't kung nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Sabihin natin lahat, bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Everybody say amen. Hallelujah. Mag-pause muna po tayo sandali sa verse na ito. Mamaya, lalo po nating maunawaan. Okay? Kung minsan kasi, nag-expect po tayo ng 2 months sa ating kapwa, lalo't alam nating siya po ay isang mananampalataya niya. Kaya kung minsan kapag hindi po natin nakikita yung ating expectation sa Kanya, tayo po mismo ay parang nalulungkot o baka sabihin na nating natitisod kung minsan. Kaya nga po ang Biblia, napakahalaga ng itong ating pag-aaralan sapagkat dadalhin tayo sa isang tamang pananaw na hindi na batay doon sa nakikita natin sa ating kapwa. Kung hindi ito po ay nakabatay sa pag-ibig ni Jesucristo. Amen po ba mga kapatid? In verse 18, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayo mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa salaysay po niyang ito sa kanyang sulat kung ano ang kanyang role at kung paano po ang sitwasyon na mapalakas at ma-encourage ang mga mananampalataya. By the way, this context is for the believers. No? Ito po ay para sa mga mananampalataya na nasa loob ng isang iglesia. Kaya gumawa ng sulat si Apostol Pablo sa Korinto upang patuloy po silang bigyan ng isang tamang pananaw patungkol po sa pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, kapag ginamit natin ang ating sariling pangunawa at sa kaparaan ng ating pong nalalaman lamang na hindi ito nakaangkla o angkop doon sa pag-ibig ni Kristo, kahit mabuti na ang ginawa ng kapwa mo kumisan, mali pa rin sa ating paningin. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga ng ating pong pinag-uusapang ito. Verse 20, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ito na po yon. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hallelujah! So sino po natutuwa
tayo po ay itinuring kaibigan ng Diyos. Hindi kaaway ang pagtingin ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Yan po ang ating ginawa, ginunita. Inalaala natin ang paghihirap ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa huling talata na ating binasa, siya po ay naituring na makasalanan na bagamat hindi siya nagkasala. At para saan po yon? Sa kagaya ko at sa ating po lahat na nagkasala, ay mapawalang sala at ang ating mga kasalanan po ay maipataw lahat sa Kanya. Grabe ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Gaano kadakila ito, mga kapatid. Kaya nga po, pag ito ay talagang na-absorb ng maayos ng ating kaisipan at isang bukas na puso sa dakilang pag-ibig ni Kristo, I do believe your life will never be the same again. Naniniwala po ko sa totoong pagbabago. Naniniwala din po ako na may kapangyarihan ang pag-ibig ni Kristo upang tayo dalhin sa isang nakaayon na buhay sa Diyos. Everybody say amen. So, in this passage, Paul explained what motivates his life and ministry. He says that it is the love of Christ that compels him. Yung pong ibig sabihin ng compels, mamaya, lalo ko pong bibigyan ng diin. Pinipilit, parang isang puwersa na kumikilos sa puso po sa buhay ni Paul, na kanyang naranasan ang dakilang pag-ibig ni Kristo. Kaya't anuman yung kanyang mga nagawa sa nakaraang buhay po niya, gaano man po ito, hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos dahil sa po isang persecutor ng mga tagasunod ni Kristo. At kung maaari lang sila ikulong o kung maaari sila po'y mapatay dahil sa inakala niyang ang kanilang pagsunod kay Kristo ay labag sa kautusan. But when he encountered the Lord Jesus Christ in His love, nang maranasan po niya at maengkwentro itong Panginoong Jesus na nagbigay ng buhay sa Kanya. At yung dakilang pag-ibig na yon, kapatid, yun ang kumilos sa Kanyang buong pagkatao at nagdala ito na matinding pagbabago sa Kanya. Mga kapatid ko, kapag naranasan ng sinuman ang pag-ibig na ito na galing kay Kristo, kahit gaano pa tayo sa ating nakaraang buhay, marumi, masama o sa paningin man ng tao, ay hindi ka nais-nais, pero kayang linisin ng Diyos ang buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Because Christ died and rose again, those who belong to Him should no longer live for themselves, but for Christ. Ito ang kanyang nasa, ang pinaka-context, pinaka-puso ng mga talatang ating binasa. Na yung mga tao po ay maranasan ng pag-ibig ni Jesus upang hindi na sila mabuhay sa karagsagan ng kanilang sarili, kundi mabubuhay sila para kay Jesus. Alam niyo po, ang mga nananatili at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ito yung mga taong lagi nilang ginugunita, hindi yung mga mabubuting bagay na kanilang nagawa, kundi araw-araw yung pag-ibig ni Jesus ang siyang nagtutulak sa kanila para magpatuloy at maglingkod sa Diyos. Everybody say amen. Paul also teaches that everyone who is in Christ is a new creation. Sabi niyo, new. Bago. God not only forgives our sins, but gives us a new life and a new purpose. Binigyan tayo ng bagong buhay. Hindi second hand, hindi gamit na buhay,
Hindi po isang buhay na wasak, kundi mamaya lalo natin maunawaan, brand new, bago. Everybody say amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. He then calls every believers to become Christ's ambassadors, sharing the message of reconciliation with the world, upang ipahayag ang mensahe ng pagpapanumbalik o lumipate kayo, burinin ng ginumi, magkakabati lahat ng mga tao. Maayos ang mga problema. Gaganda ang takbo ng pamilya. Amen po? Maayos ang bawat relasyon sa kanya pong pag-ibig. In short, this passage teaches that the love of Christ not only saves us, transforms us, but it gives us a new life in Christ. And become like Christ and present Christ before the world. So, gusto ko pong magkwento sa inyo. Meron pong isang lumang kwento, no? May isang mama, a man who purchased an old painting at an auction doon sa subasta. Ano po? Yung mamang ito, nagpunta siya sa lugar na yon at nakita po siya ng lumang larawan o yung nakakwadro na painting. At first look, sabi dito, it seemed worthless. Sa unang pagtingin, wala namang dating. No? Walang value. Okay? It seemed worthless. The canvas was dirty, the colors had faded, and years of dust and damage had hidden the beauty of the original artwork. So natakpan na ng mga alikabok, ng mga dumi, at may mga sira na taon na po ang nagdaan. Kaya ang kagandahan po ng maestro de obrang ito ay hindi na nakikita. Subalit, but an expert saw something that everyone else missed. Yung isang taong eksperto, may nakita siya na hindi nakita ng iba. Ano po? He did not focus on the painting's condition. He recognized, kinilala niya, its true value. Ang kanyang tinignan, mga kapatid, hindi po yung mga pangit na itsura ng larawan o yung maestro de obra na yon, kundi ang kanyang nakita ang halaga ng isang maestro de obra na yon. So he bought it and carefully restored it. Binili. At unti-unti po niyang inayos. Little by little, he removed the layers of dirt, repaired the damaged areas, and revealed the masterpiece that had been hidden beneath the surface for many years. Nang unti-unti po niya itong maayos at nalinis, unti-unti ring lumitaw ang kagandahan nito. Sa haba ng panahon na kung saan ito'y natatakpan ng mga dumi at ng mga sira, subalit minsan ng isang araw, merong isang mamang nakakaunawa sa bagay na iyon at muling naibalik ang kagandahan ng larawan na iyon. When the restoration was complete, people were amazed at its beauty. Kasanting na. Lamin mo na mo yung kasiping mo, masanting ka. Kaya, malago ka. Palakpakan mo si Lord. Come on, kapatid. Subalit mga kapatid, what God does in our lives is even greater than restoring a priceless painting. Yung ginawa ng Diyos sa atin ay higit at mas higit pa doon sa isang larawan na lumitaw ang ganda na walang kasing halaga sa paningin ng tao. In other words, ang buhay mo, ang buhay ko. Hindi katumbas ito na kahit anumang pinakamaganda sa ibabaw ng mundo.
Bakit po? Sapagkat tayo ay maestro de obra ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! He does not simply clean up our lives. He does not only repair the broken parts of our hearts. Through Jesus Christ, He make us a new creation. Ang yaman na po. Habang pinagbubulay ko po ito, sa magdamag at ilang araw na po, mula nang sabihin ng ating bishop, ikaw muna mag-share sa Sunday. Nag-pray na po ako, Lord, sabi ko po ang nais mong dalhin at ibahagi sa bawat kapatiran. At ito po ang pumukaw sa aking puso at maging sa talatang ating binasa. Many think salvation is simply about escaping hell or going to heaven. Sa iba, ang pagkakaalam sa kaligtasan, hindi ka na mapupunta sa impyerno at pupunta ka na ng langit. But Scripture teaches something far greater. Everybody say amen. Sa kasulatan, sa salita ng Diyos, ito po'y nagsasahad na hindi lang yun, sapagkat yun po'y magaganap in a near future. Buhay pa tayo eh. Sabi mo nga sa kanya, buhay ka pa. Kaya nga, there is more na maaari pang gawin ni Lord sa buhay po natin. Everybody say amen. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. God saved us not just to change our destination. He saved us to give a new life. Ito po ang pinakadiin ng paksang ito na ating pinag-uusapan. Makanano malyari takimbiya ko, pinapinandit mo, makagawa kong pamikasala. Mayat maya lang, nakaisip ako ng hindi maganda. Mayat maya lang, nakakapag-comment ako, o marahil, pwede rin ako magkamali. Wala naman po talagang perfecto sa atin, mga kapatid eh. Amen po ba? Okay? So, kaya lang, sa kabila ng imperfection natin, merong isang perfecto na ibinigay ang Ama. Tao po, mga kapatid. At pag yun ay pumaimbulog sa buong katauhan natin, ano man yung mga wrinkles natin, ano man yung mga pangit sa buhay natin, hindi yan ang nakikita ng Diyos Ama. Ang nakikita niya, yung perpektong suma sa iyo. Everybody say amen. Our Lord Jesus Christ. Yes, hallelujah. Now, how does the power of Christ's love transform every believer's life? Paano po ito nagaganap at nangyari? Paano binago ng kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo ang buhay ng bawat mananampalataya? Paul answered that question in 3 ways. Sa tatlong kaparaanan ay masasagot po ang tanong na yon. Una, Christ's love changed the way we live. Ang pag-ibig ng Diyos o pag-ibig ni Kristo ang nagbabago ng ating pamumuhay. Tingnan niyo po. Kahit gawin mo ang kaparaanan mo, sa iyong sariling lakas na magbabago ka, kakayanin mo kung minsan 2 linggo, 1 buwan, o pakahaba mo na 1 taon. Pero, mga kapatid, pag napagod ka sa iyong paggawa ng mabuti sa kaparaanan mo, ay hindi malayong bigla-bigla, makakagawa ka na naman ng mga maraming mali. At baka dodoble pa yung mga mali kaysa sa nagawa mong mabuti. Kaya nga po, hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Kundi ang sabi rito, sa verse 14, sabi ni Paul, for the love of Christ compels us. Paul began with the motivation of the Christian life. Notice that does not say, hindi sinabi ni Paul, my love for Christ compels, o ito yung nagtutulak sa akin. Sino rito ang nagmamahal sa Panginoon? Magsabi ng amen. Pero kapatid, ang pag-ibig na yan. At sinabi mo pala ngayon, baka pagbaba mo palang mamaya, magbabago na yan. Amen po ba, mga kapatid?
Bagamat sinasabi mo, I love you, Jesus. Pero kadalasan, mas inuuna natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Sapagkat kung lagi ka nagmamahal kay Lord, I do believe, hindi ka magpapabaya sa iba't ibang mga bagay na dapat natin ginagawa. Especially to your commitment to God. But, alam ni Lord na ang pag-ibig na yan, kaya pinakasiguro niya kay Peter. Peter, sabi niya, do you love me? Anong sabi ni Peter? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. On the second time, Peter, do you love me? Sabi ni Jesus, yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep. But on the third time, ano nangyari kay Pedro? Yung ma-adrenaline na pag-ibig niya kay Kristo na muli niyang tanungin. Bigla-bigla. Nalungkot siya. Di ba? Kaharap pa niya si Jesus. Hindi ko na lang masabi kung minuto bang pinag-uusapan doon o oras. Pero sa ikatlong tinanong siya ni Lord, yung pag-ibig niya bigla nang bumagsak. Parang tayo, kung minsan ganyan. Sinisigaw natin ang I love you, Jesus. Pero kung doon po mananangan si Lord sa pag-ibig natin, ay baka hindi makasisiguro si Lord na mapanatili natin ang pag-ibig natin sa Kanya. Nandyan po ba kayo mga kapatid? Kaya ang pinapaabot ng mensahe ng Diyos, hindi yung pag-ibig natin ang magdadala sa tagumpay, kundi yung pag-ibig na galing kay Kristo na siya mismo ang naglalagay at nagbibigay sa bawat sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumipilit. Yung pong compels, sinignan ko po sa pagsasalarawan ng Tagalog. Sa ibang mga translation, pumupwersa. Bala mo yan magbraso kampol, itang lugod ng Jesus. Yun po yung parang isang malaking motivation sa kanya. Na kung saan, hindi kaya makapag-react ng old sinful nature ni Paul. Kasi po, malulunod ka talaga sa pag-ibig ni Jesus. Everybody say amen. Grabe mga kapatid ko. Kaya kung kinokondem mo ang sarili mo sa iyong pananaw, wala ka ng pag-asa, kapatid. Hindi ganoon ang tinuturo ng Biblia. Sa kabila ng ating pagkakamali, nariyan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at hindi nagbabago kailanman. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bayo ilugod ng Ginoo kaya katamo. Kaya ganun po kapatid, ang makikita natin ngayong umaga. Sapagkat ito ang pinaka-main objective, pinaka-big idea, yung pinaka-puso ng salita ng Diyos. Mananangan po tayong lahat sa pag-ibig na galing kay Jesus. Everybody say amen. Kaya yung asawa natin, mga anak natin, kaibigan, subject po magbagong pag-ibig niyan. Di ba? Sabi lang sa iyo ng asawa mo kagabi, I love you, sweetheart. Pagising pa lang, galit na eh. Pagdating naman, kayo, no? Nababago po yun. So, ang salitang pumipilit, sa Grego po, sa Greek, ito po ay nagkakasalitang suneko. Sunekyo. Means to control or constrain or completely take hold of someone. Ay nangangahulugang humawak, kumontrol, o naghahari sa isang tao. Kaya sabi nga ni Jesus sa kanyang panalangin sa John chapter 10 verse 28, I give them eternal life, and they shall never perish, and no one will snatch them out of my hand. Everybody say amen. Wala nang pwedeng umagaw sa kanila sa aking mga kamay. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Ako po mismo, nararamdaman ko araw-araw ang grace ni Lord. Ako po isip-isipan yung payato tayo ni makatalakad yung arapyo para mangaral niya. Amen? Lahat tayo, meron tayong mga attitude, meron tayong mga karakter na hindi maganda. Lahat tayo po ay meron mga maling nagawa sa nakaraang buhay natin. Everybody say amen. Mga kapatid, pero hindi doon ang batayan.
ang batayan natin yung pag-ibig ni Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Paul is saying that Christ's sacrificial love demonstrated on the cross has become the controlling force of his life. No longer is he driven. Hindi na yung kanyang sarili by fear. Ano po? Hindi na yung takot ang nangunguna sa kanya. Naalala ko po yung pinris ng ating bishop. Kahapon po doon sa prayer and fasting, sa buhay po ni Esther. Ang sabi ni Esther, haharap siya sa hari. Bagamat sa kanila pong mga kautusan, yun po ay hindi sang-ayon o labag sa hari. Pero sila nanalangin sapagkat ang pinaglalaban niya rito ay ang bayan ng Diyos. At kaya niyang itaya ang kanyang sarili, in-overcome niya. Overcome o overcame? No? Yung kanya pong takot na yon. Kaya sabi niya, if I perish, I perish. Perish. Kung mamatay, mamatay. Kung ano man ang gagawin sa, so be it. Ang mahalaga, sabi niya, gagawin ko yung alam kong tama. Everybody say amen. Tingnan po ninyo yung totoong nagmamahal sa Diyos at sa mga tao. Hindi iniisip ang sarili. Ang iniisip ay ang Diyos maging yung iba. Ganun pa man. Kung atin titingnan, gusto pa rin ni Jesus mangibabaw hindi yung pag-ibig natin sa Kanya, kundi yung pag-ibig na inilagay niya sa atin. So, no longer by the approval of others. He is driven by the love of Christ. Yan po si Pablo. Kaya in verse 15, why? In-explain po niya that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Kaya nga po, Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, ano po? Christ died for us. Sabihin natin lahat, Christ died for us. Makasalanan pa tayo. O di ba? Nakita ninyo? Ang lawak at ang laki ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Ene nilaway itang barakal mo ng gewang kapalpakan. Imang ibabo kaya itang lugod para kayong balang metong. Kahit na mo, kapag yan na nag-drive sa atin, yung love ni Lord. Yung nga pong iba, tinan mo, no? Pag yung pag-ibig nila sa kapwa, ang nagda-drive sa kanila, gagawin na lahat. Sasambahin pa niya, bunga lang ng pag-ibig niya sa kapwa-tao. Pero sa gilap lang, yung malagong pag-ibig na yun, biglang babagsak. Bigla sa iniwan. Nakita ng iba, di ba? Ganyan ang tao, mabilis magbago ang kanyang pag-ibig. Pero wag nating igaya si Jesucristo. Iba kaya si Jesus pag nagmahal, sagad-sagad, todong-todo, alang kakabig, panediretso. Everybody say amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. Okay, so, this is the purpose of salvation, not just to forgive sinners, not simply to rescue people for judgment, but to bring them under the lordship of Jesus Christ. The Christian life is no longer self-centered, but it becomes Christ-centered. Si Yesu Cristo na ang sentro ng ating pong buhay. Now, ang tanong ngayon, sino ba talaga ang nagkokontrol sa iyong desisyon? What motivates my obedience? Ano kaya ang nag-iimpluwensya o nagtatangay ng ating pagsunod? Sabi po ni John Scott, the greatest evidence of our love for Christ is obedience to Him. When Christ's love rules the heart, it will always reshape the way we live. Kaya doon po nababago
ang ating pong takbo ng buhay dahil sa pag-ibig ni Kristo. Pangalawa, how does the power of Christ's love transform every believer's life? Number 2, Christ's love gives us a new identity. Everybody say, new identity. So, sabi ni Paul, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. This is one of the greatest truths of the gospel. Notice what Paul does not say. He does not say he has become a better person. Therefore, if anyone is in Christ, he or she will become a better person. Hindi po ganon. He does not say he has simply been repaired. No, siya ay naayos na. No? But he says, he is a new creation. Ang laki po ng pagkakaiba noon. There is a tremendous difference between renovation and new creation. Paano po yung malaking pagkakaiba nito? A renovated house, kung nga natin sa isang klase po ng inayos na bahay, na lumang bahay, o may sirang bahay, okay? A renovated house receives fresh paint, pipinturahan ng bago yan, repair the wall, yung mga nasirang mga pader, aayusin, and a new roof, bagong bubong. But underneath, sa ilalim nito, it is still the same house. Ang katotohanan noon, naayos ang buong itaas at gilid po, na mukhang itsurang bago, pero ang katotohanan, hindi pa rin talagang bago sapagkat yung pundasyon yun, yun pa rin po yung dating bahay. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Okay? That is not what happens in salvation. God does not only improve the old sinful life. He gives new life. Everybody say, new life. Paano yon? Binigyan tayo ng bagong puso, a new heart, a new nature, a new identity. That is why God promised in Ezekiel chapter 36, verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Likewise, Paul says in Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tinan po ninyo. Ang naging pananaw ni Pablo, sabi niya, ako'y nakapako ng kasama na Kristo. At kung may nabubuhay, hindi na saganang akin. Ang buhay na meron sa akin, ito yung bagong buhay na inilagay ni Yeso Kristo. Bigyan po natin ng palakpakan, Panginoon. Hallelujah! It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kaya ngayon po, stop allowing your past to define you. Tigilan na po natin na pahintulutan nating sumbatan tayo ng dating buhay natin. Kaya alam niyo po, sa simbahan talaga, yung walang pag-asa, nabibigyan ng bagong pag-asa. Amen po? Yung akala mo, wala ka ng chance, maayos pa buhay mo, kapatid. Hindi totoo yan, kasi nungaling ng kaaway yan. Pag naranasan mo yung dakilang pag-ibig ni Kristo, hindi ikaw magbabago sa sarili mo. Si Lord mismo ang gagawa sa buhay mo upang mabago ang buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. If you are in Christ, you are forgiven. Everybody say amen. You are accepted. You are new creation and you are being conformed into the likeness of Christ. God's transforming work does not end with giving us a new identity. He also gives us a new purpose. Kaya nga po, mga kapatid, how does the power of Christ's love transform every believers? Yung una po, Christ's love changed the way we live. Pangalawa, Christ's love gives us a new identity. And last, Christ's love gives us a new mission. Dito po, mahalaga to.
Pag natanggap mo na ang pag-ibig ni Kristo, kagaya ni Pablo, dati ang kanyang mission, puntahan lahat ng mga Kristiyanong tagasunod ni Kristo upang sila'y pahirapan. Bandang uli na transform ang buhay niya. Nabago, kaya nagtataka yung mga Romano, yung mga ibang tao. Ano nangyari kay Pablo? Actually, even yung mga disciple, takot sila kay Paul kasi alam nila, persecutor siya. Pero yung kanilang malaking pagtingin na yon, nagkamali pala sila dahil ang pag-ibig ni Kristo ay naranasan at nadaman ni Pablo. Mga kapatid ko, ang buhay po natin ay magkakaroon talaga ng direction at mararamdaman natin yung sense of mission when we accepted the love of Christ. At ito po ang nag-generate sa buong pagkatao natin. After God reconciles us to Him, He entrusts us with a mission. Paul writes, He has committed to us to the ministry of reconciliation. Then he declares, therefore, we are ambassadors. Pag sinabing ambassadors, kinakatawan o sugo ng ating Panginoon Kristo. Pag sabi sa ating katabi, maari po kayong sugo ni Kristo. Come on. Paging ikaw din. Ambassador tayo. Saan man po tayo naroon, nire-represent natin si Jesus sa buhay natin. Amen po? Kahit mag-abroad ka man, magpunta ka man ng ibang bansa, hindi naiiwan yung pagka-Kristiyano mo sa Pilipinas. Kahit nasa trabaho ka pa, nasa eskwela, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, palakpakan mo si Lord. Hindi nababago po yan na mga circumstances sa buhay po natin. He represents the King who sent Him. He does not deliver His own message, but He faithfully communicates the message of His sovereign. That is our calling as Christian. God did not save us merely only to take us to heaven, but He saves us to represent Christ on earth. Not just only sa malawak na lugar ng mundo, kundi sa pinakamalapit na bahagi sa buhay natin, in our home or in our family. In our workplaces, in our school, in our communities, people should be able to see Jesus through our lives. And in my conclusion, but before that, ask yourself, does my family see Christ in me? Oh, alam ko taga-Christ inyo ka, kapatid. Pero ang tanong, nakikita ba si Kristo sa buhay natin pag nasa pamilya po tayo? Hindi nawawala yung mga arguments. Hindi nawawala yung mga tinatawag natin kumisan. Talagang mangyayari yung hindi magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero hindi ibig sabihin, doon natatapos at yun ang magdi-define sa ating pamilya. Let us remember, kumpleto na yung pag-ibig ni Kristo. At yun lahat ang kailangan natin para ang bawat isa ay mabago ang kanya pong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Do my co-workers recognize that I am belong to Christ? Randam kaya ng ating kamanggagawa, kapwa Kristiyano, na tayo po'y kasabi o bahagi kay Kristo? Is God using my life to help others be reconciled to Him? Kaya nga po doon sa Beatitude, isang pinakamagandang part po doon, yung mapalad ang mga naging daan ng mga ipagkakasundo. No? Yung ikaw mismo ay ginagamit ng Lord para yung mga hindi nagbabati ay magkabati. The message in 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 21, can I ask the musician first, please? Ano po? How does the power of Christ's love transform every believer's life? Sa aking pong pagtatapos, una nakita natin, Christ's love changed the way we live. Sa iyong sariling kaparaanan, mahirap mo mabago ang iyong buhay. Si William, bago siya naging pastor, ang sabi ng pagtingin sa akin, parang sobrang napakatigas ng ulo ko. Pero nang ipahawak ko ang aking buhay sa Panginoong Yesu-Kristo,
And of course, the Lord will use a way or a tools or a person na maaring gagamitin ni Lord sa iyan para maparamdam yung pag-ibig ng Diyos at magabayan tayo ng tama. Sa biyaya po ng Panginoon, isa po ko sa produkto ng pangangalaga ng ating bishop, ng ating pastora. Hindi ko po makakalimutan ang mga moment na yun. Kasi kung wala tayong naramdamang pag-ibig, mahirap nating mabago yung buhay natin. Alam niyo po, marami mga tao nagwawala, nagagalit. Ano yung kulang sa kanila? Hindi yung kulang ng pera. Hindi sa lahat ng oras, puro pera ang kailangan. Hindi sa lahat ng oras yung damit, pagkain kaya. O maging yung flesh. Sapagkat lahat ng bagay na yan, sabi nga ni Solomon, walang kwenta lahat yan, sabi niya. Masusuya ka dyan, mapapagod ka lang dyan. Pero pag may pag-ibig, muli ka nakahinga ng tama. Naayos ang buhay mo, palakpakan mo si Jesus. Nagbabago ang iyong pananaw. Lumalakas ka. Nababalik ang sigla ng buhay Kristiyano mo. Yung nakaraan, hinaharap mo ng may tamang pagtingin. Tapos na ang kahapon. Ang bago ngayon, ang siyang ating tinitignan at hinaharap. So umagang ito mga kapatid, itong tatlong bagay na ito, Christ's love gives us a new identity. Hindi na yun si dating William, kundi yung si Jesus, yung pag-ibig ni Christ na nilagay dito. Yung nilagay ni Kristo sa iyo, kapatid. Yaan ang kinakailangan makita at mag-manifest sa buhay natin. At siya ang naglagay, kaya siya rin ang kikilos para sa atin. Pero meron tayong application. Kaya si Paul, na-transform ang buhay niya. At lahat ng mga bagay na kanyang narating, itunurin niyang basura lahat ito. Dahil ang pinakamahalaga sa kanya ay ang nagmahal sa kanya. Everybody say amen. Parang ikaw, alam ko po, pinakamahalaga sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Tumayo po tayong lahat. So it changed our way of life. It gives us a new identity. It entrusts us with a new mission. The cross is not merely the place where our sins were forgiven. It is also the place where our new life began. When Jesus did not save us so that we could remain the same. He saved us to live for Him, become like Him, and faithfully represent Him before the world. And this will be the final challenge. Before you leave today, bago ka uuwi, ask yourself this question. Tanungin mo yung sarili. Is the love of Christ still transforming my life? Ang pag-ibig ba ni Kristo ay binabago ba niya ang aking buhay? If it is, people will see it in the way you live. In the person you are becoming. Bakit po? Yan ang naranasan ni Pablo. Isa siyang mandirigma. Isa siyang nagpe-persecute kay Jesus. Isa siyang naghahanap ng mga tagasunod ni Kristo. Pero nung maranasan niya ang pag-ibig ni Jesus, ito ang nagdala ng pagbabago sa kanya. Balo niyo po, potang mesyas na yung puso tamo. Magpalambot kanita, lugod siya po. Palakpakan natin ng Panginoon. Yung pag-ibig, yaan ang magbabago ng ating pong mga buhay.
For the love of Christ compels us. Yan ang sabi ni Paul. Ito yung pumipilit. Ito yung pumupersa sa akin, sabi ni Paul, sa amin. Kaya kahit lugmok ka na sa kasalanan, kapatid, may backslide ka na, ano man ang milyari kimbiye mo. Nakapatugutan ng lugod ng ginupa, intonala ka. Aabutin ka ni Lord. Sapagkat mahalaga ka sa Kanya, palakpakan mo si Jesus. Gaano man ang mga kasalanan na gawa mo, kahit magtago ka pa sa lahat ng lugar na nakatatago sa paningin ng tao, kaya kang tuntunan ng Panginoon, kaya kang hanapin. Dahil ang pag-ibig niya sa iyo, hindi magbabago kailan pa man. Mahal na mahal na mahal ka ni Lord. Do you feel the love of Jesus right now? Nararamdaman mo ba ang pag-ibig ni Lord sa iyo? Kapatid, ganyan tayo kahalaga sa paningin ng Panginoon. Kaya huwag mong tingnan ng kapwa mo sa iyong sariling pananaw at pagtingin. Hayaan natin na bigyan tayo ng bagong pananaw at pagtingin ng Diyos na makita natin ang bawat isa sa kaparaanan ng pagtingin na may pag-ibig gaya ng ating Panginoong Yesus. Everybody say amen. Sige po, manalangin tayo, Lord. Hallelujah. Sige. Pasalamatan mo si Lord sa Kanyang biyaya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung wala yung pag-ibig ni Lord, saan ka kaya ngayon? Kung wala yung pag-ibig ni Jesus, saan tayo pupulutin? Saan maaaring makarating itong buhay na to sa ating sariling kaparaanan at sigla at lakas? Kahit magaling ka pa, kahit may talino ka pa, kahit may kagandahan ka o anumang meron ka, kapatid, hindi yan ang magbibigay ng katiyakan sa iyo para sa isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ito lahat ay nagsisimula kay Jesus na nagmahal sa atin.